Hello, magandang hapon po. Isang pagbati po para po sa atin. So mga kababayan, magbigay lang po tayo ng reaction po sa mga sinasabi po ni Mr. Trillanes po. Pakinggan po natin mga kababayan yung mga sinasabi po ni Mr. Trillanes. That more than 50 cooperate in their individual capacities. Doon sa mga hindi nag-cooperate, namayagpag yun. Paano maging Duterte? Kaya ito, nasabi ko kanina, itong nasa stage na yung ICC investigation na patapos na at mga magre-request na sila ng FORA. Tapos kaya in-expect natin ito June. At once we know naman at we got batches. The first batch si Duterte, the father. The second batch baka sina Bongo, Bato at si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch will be some PNP officials and other senior officials ng Duterte administration. Yun yung nakalap natin na informasyon from those Ayun po mga kababayan, nasa state na daw yung ICC at patapos na. Baka daw mag-request na sila ng warrant para sa kay former President Duterte, ang first bat. So second bat na i-request na warrant ay para po sa kanila Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa at pati si Inday BP Sara. At pangatlong batch ay para daw sa mga pinuno ng PNP noong panahon po ni Tatay Digong. So matindi, no? Alam niyo po mga kababayan, ito si Mr. Trillanes. Ano bang ginawa ng family Duterte sa iyo? Bakit ganun katindi ang galit mo sa kanila? At hindi mo tinatantanan sila hanggang ngayon? Ano bang gusto mo? Papatulang ka ng mga Duterte? Alam mo, Mr. Trillanes, wala ka sa pwesto para i-accept po yung mga sinasabi mong mga ICC dito sa bansa po natin. So
bago mo ilabas mga yan, yung mga sinasabi mo, magpresidente ka muna. Pero sa tingin ko po, malabong mangyari yon. Dahil sa mga ginagawa mo, yung mga ginagawa mong paninira po sa mga Duterte family, alam naman ng mga tao na walang ginawa yung mga family Duterte na masama, at yung sasabi yung pinagpapatay noon panahon po ni former President Duterte, para po sa akin hindi naman pwede ipagtanggol yung mga salot sa lipunan. Kaya nababagay lang siguro na hanggang doon na lang sila, para hindi na po sila makakasira ng mga kabataan. At sana po magbago pa po kayo, Mr. Trillanes. Baka sakali mabigyan kayo ng pagkakataon manungkulan muli sa larangan ng Senado o di kay anumang pwesto sa gobyerno po. Pero pag hindi nyo po titigil yung mga ginagawa nyo po, yun po ang patuloy nyo po sinisira ang sarili nyo dyan. At may itatanong lang ako sa iyo, Mr. Trillanes. Baka nakakalimutan mo kung ilan yung supporters ni former President Duterte. Wala kang humiginto sa pag-ikot sa lugar na si Mayor, yung ibang kandidato na nahanap ng mga butante. Walang pira si Mayor, pero malaki yung boto. Anong tulong niyo kay Duterte? Marami mag-go-go. Yun ang nakita ko. Yung ibang kandidato, marami mag-go-go review. Tulungan po siya. Wala, hindi siya major soldier, good soldier. Sa kanyang sariling decision, Ito. may rap. Ayaw po talaga niya. Ayaw niya. But if the court of the people will prevail for a majority, he will decide. Hanggang buhay, sabi niya may pag-asa. So kayo sir, no, hindi kayo nawawala ng pag-asa. Ay wala, kami taga-Davao, we know. Hindi na naniwala na ayaw niya. Hindi kami naniwala. If you're hoping na tatakbo rin. I hope. Kasi Tayo na lang po para kayo. ako, I have almost dedicated my service to Mindanao. Okay. Ako isa lang sa mga taong gustong kumampinsi. Pero through you, sinabi niya yung kanyang declaration. Oh well, ako I'm honored. Actually, meron kaming mga ibang sinabihan dyan, pero dahil ako lang Ayan, baka nakakalimutan nyo po, ganun kadami po ang sumusuporta kay former President Duterte po. Ngayon, ang itatanong ko po sa inyo, Mr. Trillanes, pag pinapasok niyo po yung ICC dito sa bansa po natin, kaya niyo bang pigilan yung gandong karaming mga tao kung sakali kukuyugin ng mga tao yung ICC na sinasabi mo? Kaya mo ba yung isip yung mga sarili ng mga yan pag kinukuyog po ng mga tao? Sapagkat sinasabi ko sa iyo, Mr. Trillanes, pag ginawa mo yan, pag nagkataon na nakapasok po yung ICC dito sa bansa na po natin at si former President Duterte po yung pake nila, sinasabi ko sa iyo, magkakagulo talaga. Baka maging problema po pa kung paano mo ibalik sa pinanggalingan yan. Dahil sigurado po ako hindi po mapigilan yung mga supporters ng mga Duterte. At nakakalimutan mo rin nata yung laging sinasabi ni former President Duterte na handa siya mamatay para sa bayan.
presidente nga ng bansa natin, ilang beses na niya yung sinasabi na walang karapatan mga dayuhan pumunta dito para imbestigahan si former President Duterte. Grabe naman. Sana po magbago pa po kayo para kung sakali gusto nyo pong bumalik sa pagka-senador, baka pagbigyan po kayo ng taong bayan sa huling pagkakataon po. Pero kung lagi nyong sinisira ang sarili nyo, sinisigurado ko po sa inyo wala na kayong babalikan sa larangan ng politika. Pag malaman ng taong bayan na andito na yung ICC, sisiguraduhin ko sa iyo, Mr. Trillanes, sasakit ang ulo mo sa mga supporters ng Duterte. Bakit hindi niyo imbestigahan si former President Duterte? Bakit dayuhan pa? Kung may mali si Mr. Former President Duterte, bakit hindi imbestigahan po ng mga mambabatas po natin? Bakit kailangan pa yung mga dayuhan? Itong tao na to, si Mr. Trillanes, tuwing lumalabas po sa social media, panay-paninira sa mga family Duterte. Dati pa yan, nung panahon pa po ni Mr. President Duterte pa po. Ewan ko kung anong ginawa ng mga Duterte sa kanya, bakit ganun na lang katindi yung galit niya. Hanggang ngayon hindi pa rin nawala. So para magkaalaman na po, sige, papasukin nyo na para malaman natin kung saan pupulutin yan. Sapagkat kasama po ng taong bayan si former President Duterte. Maniwala po kayo sa akin, hindi po pababayaan ng mga Pilipino si Tatay Digong, dahil napakaganda po yung mga ginawa niya nung panahon pa ng kanyang panunungkulan. Tapos yung pinagtatanggol niyo po sa mga salot sa lipunan yun, walang ginawang kabutihan sa bansa natin kundi kalukuhan lang. Kaya kung ako ang tatanungin, nararapat din yun para nabawasan po yung salot po sa lipunan. So hanggang dito na lang po mga kababayan yung reaction po natin. Sana po huwag nating hayaan na tatapakan tayo ng mga dayuhan, sapagkat malaki pong insulto yun sa mga mambabatas po natin
Kaya hanggang dito na lang po mga kababayan, yung reaction po natin patungkol po doon sa mga sinasabi po ni Mr. Trillanes. So good luck. Sana po hindi po matuloy mga ganong balak para po sa kay former President Duterte. At maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa mga video po natin. Sana po patuloy po kayo sumusuporta sa mga upload po natin patungkol po sa mga nangyayari dito sa bansa po natin.